Gustong ibalik ng MMDA ang no contact apprehension policy. Malaking tulong daw ito lalo na sa nalalapit na rehabilitasyon ng EDSA. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Tanghali pa lang mabigat na ang trapiko sa maraming bahagi ng EDSA. Hindi lang ito ordinaryong payday Friday. Maraming kawanin ng gobyerno malamang nakatanggap na rin ng major bonus. So definitely, in-expect natin na maraming lalabas. Kakatapos din lang ng eleksyon. So yung mga umuwi sa kanilang probinsya para bumoto, malamang nakabalik na or papabalik ngayong Biyernes. Kaya naman, doble tutok ngayon ng MMDA sa kanilang command center. Ang command center na yan, posibleng hindi na lang pang monitoring. Humirit kasi ang MMDA sa Korte Suprema na ibalik na ang no contact apprehension na nasa ilalim ng temporary restraining order simula pa noong 2022. Naghain na raw ang MMDA ng urgent motion sa SC. Ayon sa MMDA, simula nang nasuspende ang panghuhuli ng traffic violators gamit ang mga CCTV, dumoble ang bilang ng mga pasaway sa kalsada, tumaas din ang mga naaaksidente. Malaking tulong daw kung ibabalik ang no contact apprehension, lalo na sa nalalapit na rehabilitasyon ng EDSA. Iba-iba naman ang saloobin ng mga motorista rito. Yun, pag binalik, parang nakakatakot na uli. Kasi hindi mo alam, mayroon ka na palang violation. Ako, I agree with that. Para maiwasan yung traffic, yung pag-stop. Anyway, kung hindi ka naman talaga gagawa ng any illegal in traffic, okay lang yun. Kabilang sa rason kaya sinuspinde ng SC ang no contact apprehension ay dahil sa issue sa pagbabayad ng multa. Sumugod naman na mahigit 100 motorcycle rider na move it sa tanggapan ng LTFRB sa Quezon City. Panawagan nila, tapusin na ang pilot study sa legalisasyon ng motorcycle taxis. Matatanda ang pinapatanggal ng LTFRB ang mahigit 7,000 rider na move it at itigil ang operasyon nito sa Cebu at Cagayan de Oro dahil sumobra na raw ito sa itinakdang bilang ng rider para sa kumpanya. Pero kamakailan lang, ipinag-utos ng DOTR na huwag munang ipatuloy ang pagpapatupad ng utos ng LTFRB. Mahirap kasi yung salita lang eh. Pagtapos nila magsalita, magtuturuan na eh. Sanay na po kami sa mga politiko. Sanay na kami sa pangako. Kaya sana ilagay natin sa papel. Ayon sa LTFRB, nasa kamay na ng Senado ang pagpasa ng batas na gagawing legal ang operasyon ng mga motorcycle taxi. Sa ngayon, tuloy pa rin sa biyahe ang mga rider. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.